Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigi din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ang magandang balita ng ating mga pagbasa po ngayon, tayo po ang pinili ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Mula sa sanlibutang ito, hinirang niya tayo. Nakita po niya na ang mga mananampalatayang hayagang nagsasalita tungkol sa Kanya ay kasusuklaman din ng mga hindi mananampalataya kung paano nilang kinasuklaman siya. Sa kabila nito, sa kabila ng suklam, hinangad niyang tumugon ang kanyang mga tagasunod, hindi sa pamamagitan ng katumbas na suklam, kundi ang isinukli ay pag-ibig at habag. Sa ganito rin pong paraan tayo hinihikayat ngayon ng mahal na pong Jesus Nazareno sa paraan ng pagtugon natin sa kung anong ating tinatanggap. So kung may nagagalit sa iyo, ang sukli mo sa kanya, habag. Kaawa-awa naman ang taong ito. Bakit siya laging galit? Ano ang kanyang sinusubukang patunayan sa kanyang sarili? Paano siya nagkaganito? Anong mga sugat ang dinanas niya? Kung sugatan ka din at galit din ang iyong isinukli, ay di batuhan kayo. At kung ang isusukli mo ay mas malakas pa, di gagantihan ka pa niya ng mas malakas pa rin hanggang pareho na kayong sugatan. Kung mabubuhay tayo ng ngipin sa ngipin, mata sa mata, siguro lahat tayo ay bulag na at bungal na. Kaya ang itinuturo po sa atin ay ang daan ng kapayapaan. Characterized by compassion. Ito po ang kabanalan ni Jesus. Bagamat siya ay pious, meron siyang tinatawag na piety, ang kanyang kabanalan ay maididescribe natin sa pamamagitan ng kakayanan niyang magmahal at maawa. At ang kakayanan niyang ito ay hindi na natiling kakayanan, naging kinetic. Galing sa potential, naging kinetic. Gumagalaw, gumagawa.
sa gitna, nagdedesisyon. At nung magdesisyon siya, pinangatawanan niya ang kanyang naging desisyon, magmamahal ako. Ano't anuman. Kasi yung justice, kung justice lamang, kulang. Di ba? Halimbawa, inargabyado ka, aargabyaduhin mo rin, may pinatay sa iyong kamag-anak, papatay ka rin sa kanilang kamag-anak. Hindi naman noon may babalik ang buhay ng iyong kamag-anak. Kulang pa rin. Maghahari pa rin yung hatred, yung suklam sa iyong puso. Pero kung susubukan mong patawarin, kahit hindi kayo mag-reconcile, kahit tuwing makikita mo siya ay kumukulo ang iyong dugo, patawarin mo uli. Para sa iyong sarili. Para sa iyong sariling kalusugan. Physical at psychological, mental. Pag nakita mo na naman at naalala mo yung ginawa sa inyo, subukan mo uli na patawarin. Hindi para sa kanya. Para sa iyo na lang. Kung mag-reconcile kayo ay di bonus na lang. Mabuti. Yun din naman talaga ang itinuturo ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang ibigin ng kaaway. Nang sabihin po niyang walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon, maaari po nating tingnan ito sa dalawang pamamaraan. Ang una po ay kung kinasusuklaman ang Panginoon, kasusuklaman ka din kung ikaw ay tagasunod niya. Yun ho ang unang pamamaraan ng pagtingin dito. Pero may ikalwa pang pamamaraan. Ang ikalwa ay kung hinugasan niya ang paa ng kanyang mga tagasunod, ng kanyang mga alagad, yun din ang dapat nating gawin sa isa't isa. Baunin po natin at pagnilayan ang mga katotohanan ito sa ating puso at diwa sa pagtatrabaho natin at pakikibaka sa buhay sa maghapong ito. Lalo na po yung ikalawa na pamamaraan ng pagtingin sa sinabi niya. Hilingin natin sa Espiritong Banal, nagabayan tayo sa ating pagmumuni-muni, sa pagnanais na rin nating tularan ang ating Panginoon sa lahat ng paraan. Mahal na poong Jesus Nazareno, nagpapasalamat po kami sa pagseset ninyo ng ulirang halimbawa na nararapat naming pamarisan.